Habang nag-usal noon si Manong Duming, patuloy ang pag-ikot nito sa puno ng malaking baliti. Sa pagtagal ng ginagawa nito, doon nasipat nila Nuli ang kakaibang nangyari sa buong paligid. Meron siyang nakikitang malalaking aliptaptap na dumadapo sa puno, habang ang iba naman lumipad sa itaas ng ulo ni Manong Duming. Ilang minuto pa ang makalipas, muli na namang nasipat ni Nuli ang ginintuang kamay na lumabas sa pagitan ng biyak na puno. Sa pagkakataong yon, isa na itong tao, pero hindi maiwasang mamangha dito ni Nuli, maging ang buo nilang pangkat. Bukod kasi sa kulay ginto ang balat nito, labis din ang silaw nito. Kaya hindi niya gaano masipat ang pagmumuka nito. Nang makalabas na ito sa baliti, doon na nasipat ni Nuli ang napakakisig nitong pangangatawan. Habang patuloy sa pakipag-usap dito ang ermitanyo, panay naman ang pagmamasid nila Nuli maging sila Danilo. Ilang minuto pa ang lumipas, merong kumalabit kay Nuli. Agaran din naman niya itong sinipat upang alamin kung anong ang pakay nito sa kanya. Nuli, hayaan mo na yan si Ermitanyong Duming. Halika, sumama ka sa amin ni Danilo. Magluluto tayo ng ulam at saka pulutan. May tuba pa dito. Wika dito ni Tonyo matapos siya nitong kalabitin. Nang marinig ito ni Nuli, wala na siyang nagawa kundi ito'y pagbibigyan. Naging abala noon sila sa pagluluto, kaya hindi niya gaano nasilayan ang pinagagawa ng ermitanyo. Matapos nilang makapagluto, agad din naman nila yung nilantakan, at matapos nilang kumain, isa-isa na ding humanap na pagpwestuhan ang mga kasama nila Nuli. Si Nuli noon, piniling tumabi kay Tonyo at Manong Duming, maging si Karding, upang marinig ang mga pinag-usapan ng mga ito. Ayon kay Nuli, nung tumabi na siya kay Manong Duming at kay Tonyo, narinig niya ang pinag-usapan ng mga ito tungkol sa naging usapan ng ermitanyo sa tikbalang na kaibigan ni Macario. Nabanggit ni Manong Duming na maaring matagal si Macariong tumungo sa Hilaga, gawa ng patindi na ng patindi ang mga nangyayari sa kanilang lugar. Hindi siya nabigyan ng tulong sa kanyang mga kasamahan, gawa ng meron din itong mga sigalot na inaayos. Kahit maraming hinaharap na balakid si Macario, ipinagsasabi pa rin ng kaibigan nitong tikbalang na hindi ito dapat ipag-alala. Maraming kasangga si Macario na maaring tawagin niya para sa kanilang laban. Ayon kay Manong Duming, ang tikbalang nakasangga ni Macario ay isa ring berdugo. Alam noon ni Nuli na wala pa siya sa kalingkingan ni Macario pagdating sa mga lihim nitong aral. Hindi kasi mapagkaila ni Manong Duming na si Macario ang pinakamalakas na pinuno sa mga samahang kanyang kinaaniban. Tiwala din naman si Sanoy sa abilidad ni Macario kahit napakadalang lang nilang magkita. Minsan na ding nagkita sila Sanoy at Macario noong mga panahong wala pang sigalot sa kanilang mga lupain. Yun din ang dahilan kung bakit napabilang si Macario sa mga samahang itinatag ni Castancio na maestro nitong si Sanoy. Sa ilang taong pamamalagi ni Macario sa samahan na yon, naging modelo ito sa kanyang mga kasamahan dahil sa husay niyang ipinamalas. Wala pa kasing nakakatalo kay Macario sa kahit na uring sukatan ng lakas. Lahat ng sumubok kay Macario ay purong kabiguan lamang ang mga natamasa. Dahil na din sa kanyang husay, nabansagan siyang berdugong pumapatay ng mga demonyo.
Dagdag pa ni Manong Duming na meron ding sinasabi sa kanya ang ginintuang tikbalang sa nalalapit na paglalakbay ni Macario sa dimensyong maraming masasamang nilalang. Maaring mawala ito ng ilang buwan dahil tutungo ito sa mundo ng mga engkanto. Yun din ang pinanghawakan ni Manong Duming na dahilan kung kaya't nagtatagal ang pagpunta ni Macario sa lugar nila Manong Duming sa Uslot. Matapos nilang magkwentuhan, halos hindi noon makaimik sila Noli. Akala nga ni Manong Duming, tulog na sila Noli at Danilo. Gawa ng napakatahimik nila ng mga oras na yon. Sa pagsapit ng umaga, muli na namang tumungo ang kanilang pangkat papunta sa pamamahay ni Castancio na maestro ni Sanoy. Pinili nilang minadali ang kanilang misyon upang sa madaling panahon marating na nila ang tinagong dagat. Bukod kasi sa kanilang misyon, hindi rin mapagkaila nila Karding at Noli na dumayo sa mga sabungan, sa mga lugar na kanilang dadaanan. Wala namang tutol doon sila Manong Duming dahil parte na ito ng kanilang lakad, lalo na sa kanila Danilo at Noli. Bago pa man sumapit ang tanghali, matagumpay na nilang narating ang tahanan ni Castancio. Napakabilis ng pagtibok ng puso ni Noli dahil sa nalalapit na ang pagkikita nila ng maestro ni Sanoy, kung saan ito ang naghubog sa kakayahan ng taong gustong sumubok sa kanya. Manong, sa tingin nyo, narito na ang taong hinahanap natin? Wika niya kay Manong Duming. Hindi man natin makikita si Sanoy. Baka ito na ang pagkakataong makausap natin ang nagsasanay dito. Sa paglapit ng kanilang kaanib sa bahay na yon, agaran din silang kumatok sa pinto ng bahay ni Castancio upang magbibigay ng galang dito. Sa pagkatok nila sa pinto, walang ni isang tao ang nagbukas sa kanila at ilang oras din silang naghintay sa tahanan nito. Pero bigo silang makita ito. Dahil sa wala namang tao sa bahay na yon, pinili nilang maghintay hanggang sa sumapit ang gabi. Sa pagsapit ng gabi sa mismong araw na yon, biglang napatayo sila Manong Duming nang masipat nilang may taong naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Agaran nila itong nilapitan upang sipatin kung si Castancio nga ba o si Sanoy yon. Paglapit nito kila Manong Duming, doon nila napagtantong hindi ito ang taong kanilang hinahanap. Nang makalapit sa kinaroroonan nila Manong Duming ang panauhing yon, pinili nila itong tanungin kung meron itong nalalaman sa kinaroroonan ng dalawa. Ginoo, kilala niyo ba ang taong nanirahan sa bahay na ito? Tanong ni Manong Duming. Oo, kilala ko po, si Mang Castancio. Ano naman po ang pakay niyo sa kanya? Sagot ng lalaki. Mga kasamahan niya kami. Bibisita lang sana kami sa kanya. Sagot naman ni Manong Duming. Nang marinig ito ng lalaki, halos hindi na muna ito nakasagot na para bang meron itong iniisip. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika ang lalaki ng, Nako, wala dito sila Mang Castancio at Sanoy. Siguro ho, may lakad na naman yung dalawang yon. Minsan kasi, may tagtatatlong linggo silang hindi umuwi dito. Minsan pa nga buwan ang abutin. Pero sa ngayon, hindi ko masasabi kung kailan sila babalik. Dahil sa mga narinig nila Manong Duming sa lalaki, doon nila napagtantong abala pala sila sa mga trabaho nito na pumatay ng mga masasamang nilalang.
Kagaya nila, may sarili itong mga lakad. Pinili na lang nilang itong hindi istorbohin upang maituon ito sa mga misyon nito ang kanilang mga sarili. Nang umalis na ang lalaki, nagpasya sila Manong Duming na tumungo na sa tinagong dagat bukas ng umaga din. Kailangan nilang umalis sa lugar na yon upang tunguhin na ang lugar na susunod nilang puntahan. Dahil sa wala namang tao sa bahay ni Castancio, pinili nilang doon na lang magpalipas ng gabi. Makapaglakad na sila bukas ng umaga. Malayo noon ang tinagong dagat, kaya bunuin nila ito ng 2 araw sa paglalakbay lamang ng mga kabayo. Wala namang tumutol noon kay Manong Duming dahil bago pa man sila makarating sa Uringaw, sumang-ayon na sila sa kanilang pinuno. Dahil sa kumpleto ang bahay ni Castancio sa mga gulay nilang lulutuin, kaya magawa nila ang nais nilang luto dito. Sinuli noon, kahit wala sa bahay na yon sila Sanoy, iniisip pa rin niya ang pagharap nilang dalawa. Meron din kasi siyang nasipat na nilalang na parang nagmamasid sa kanya. At isa pa sa ipinagtataka ni Noli ay ang nasipat niya minsan ang dambuhalang bayawak na may mga pakpak na lumilipad. Paulit-ulit itong lumilipad papaikot sa bahay ni Castancio habang may binubuga-buga itong likido. Nang masipat ni Manong Duming ang kalagayan ni Noli, dali-dali naman niya itong nilapitan upang yayaing kumain. Noli, sumabay ka na sa aming kumain. Huwag mong intindihin yon. Mga bantay ito ni Castancio. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yon. Matagal pang uwi ang dalawa. Kaya magiging panatag ka. Yung nakita mong bayawak na lumilipad, hayaan mo lang yon. Hindi ka gagalawin nun. Isa yan sa mga bantay dito. Kahapon pa lang, nakausap ko na yan. Hindi tayo tatalunin yan. Dagdag pa ni Manong Duming. Matapos ang sinasabi nito, kaagad nang kumain itong sinuli. Matapos nilang kumain, pinili pa nilang inumin ang kanilang tubang natitira. Dahil sa kakaibang tama ng alak, tila ba nawala ng pansamantala sa kanyang isipan ang mga iniisip niya. Habang nag-inuman sila ng tuba, pinili niyang ilabas ang kanyang mga bulang upang hasain ang mga ito. Hinahasa mo na yan ha? Bakit? Ilalaban mo na ba yan bukas yung 3 mong mga tandang? Wika naman ni Karding. Tama lang yan, Uli. Dahil nabugbog na yung mga manok mo kakalakbay natin. Siguro, pag may laban mo yan, magiging kondisyon yan ulit. Wika naman ni Danilo sa kanya habang tumatawa. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Ang lakas ng hangin kumakalabog-kalabog sa bubong natin. Pero sa pagkakataong ito, hindi maiwasang mapalapit ka sa kanya yung dati niyang amo. Rico, kamusta ka na? Balita ko, napapadalas na yung pagpapanalo mo. Bungad na wika ng dati niyang amo. Minsan lang naman ho, Don Pablo. Siguro nagkataon lang ang lahat. Sagot naman ni Rico dito. O nga pala, Rico. Minsan dumalaw ka naman sa farm. O nga pala, yung taong sip-sip sa isa sa mga kasamahan mo noon. Pinatalsik ko na nung malaman kong siya ang dahilan sa pagkawala ng iba nating mga tauhan. Gusto lang niyang pumalit sa pwesto mo. Ay yung mga dati mong kasamahan naman, balak pa siya niyang palitan sa mga barkada niya.
Mabutit maaga